Ayan, welcome back ulit sa Rapido TV. At kumusta po mga kaibigan at sa ating mga kabayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, at sa ating mga ka-OFW, palagi lang po tayong mag-iingat. Sama po tayo naroon. At ito na nga, mainit po na balita ngayon. Dahil nga itong ginawa po na resolusyon ng Kamara, mukhang napahiya na naman dito si Tambaluslos mga kaibigan. Dahil ito nga si Pangulong Bongbong Marcos ay nagsalita na ukol nga doon sa kanilang ginawa po na resolution na gusto po nila na itong ICC ay makialam at mag-iimbestiga sa atin pong bansa. Kaya ito po ang pahayag ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos. Kasama po natin ang UNTV. Simple lang naman yung isyong yan eh. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino may iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman hindi naman siguro tama yun. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. Ayan po mga kaibigan, klarong-klaro po no, ang sinasabi po ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat ay Pilipino lamang ang gagawa nung paghuli, nung pag-iimbestiga sa mga nangyayari po dyan po sa atin pong bansa. So mukhang napahiya naman dito si Tambaluslos mga kaibigan. Dahil ay sa ginawa po nila dito sa Kamara, siyempre ay pinangunahan po yan ni Tambaluslos, no? Siyempre mga kaibigan, dahil nga sa alam na po natin ito kung bakit nila naisip. Kaya ay pag-usapan po natin yan mamaya mga kaibigan. Hindi tama para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na manghimasok ang isang dayuhang grupo sa mga investigasyon patungkol sa mga issues sa loob ng bansa. Partikular na dito ang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni Pangulong Marcos, may sariling judicial system ang bansa na maaaring humawak ng kaso. Ito ang pahayag ni PBBM sa inihaing resolution sa Kamara na humihikayat sa gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng ICC sa dating Pangulo. Paliwanag pa ni PBBM na nanatiling kwestiyon ang jurisdiksyon ng ICC para magsagawa ng investigasyon dito sa bansa dahil na rin sa pagkalas ng Pilipinas sa Rome Statute, ilang taon na ang nakalilipas. As I have always said, there are still some problems in terms of jurisdiction and sovereignty. Now, if we can solve those problems, then that would be something else. But medyo fundamental yung mga question na ganun eh. Sa kabila naman nito, pinag-aaralan pa rin naman anya ng pamahalaan kung kailangang magbalik bilang miyembro ng Rome Statute ang Pilipinas. There is also a question, should we return under the fold of the ICC? So that's again under study. So we'll just keep looking at it and see what our options are. Samantala muli naman binigyan diin ni Solicitor General Menardo Guevara na taliwas umano sa posisyon ng Pilipinas ang House Resolution. Ayan mga kaibigan, no? So, talagang tinamaan dito si Tambaluslos sa mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi na nga mga kaibigan, no? Bakit po ginawa ito? Dahil nga doon sa una po nilang hakbang na i-impeach, no? Itong si Vice President Sara Duterte. Kaso po ay nung nagsalita na nga itong si Pangulong Bongbong Marcos na hindi naman po karapat-dapat na i-impeach itong si Vice President Sara Duterte. So, siyempre, presidente na po ang nagsalita. Wala na po silang magawa dyan mga kaibigan, di ba? Kaya ay gumawa po sila ng panibago po na hakbang dahil nga sa kanilang plano na talagang itong mga Duterte ay kanila pong iipitin mga kaibigan. Ito po ang nasilip ko dito, no? Klarong-klaro naman po sa kanila pong mga pinagagawa dahil nga sa nakita po nila na kahit po itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi na nga ngayon sa
isang presidente at isang sibilyan na lang po siya. Pero andun pa rin po mga kaibigan ang suporta ng ating mga mamamayang Pilipino. So, yun po ang isa na kanilang nakikita dito na pagdarating po ng halalan at kung tatakbo nga, no? Actually, matagal pa po yan mga kaibigan, kaya ay nakakapagtaka po. Ang layo pa po ng 2028 para po sa election for presidential, di ba mga kaibigan? Pero parang ginawa na po nilang mga paraan para po ay siraan o masira ito pong pamilyang Duterte, mga kaibigan. Yun po talaga ang akin pong nasisilip dito. Dahil nga sa mga ginagawa po nila ngayon, di ba? Itong Makabayan Black, di ba? Ay kinasuhan na nila. Ito nga si dating Pangulong Digong, mga kaibigan. At sa ginawa po nila na impeachment para po kay Vice President Sara Duterte ay hindi nga umubra. Marami na po silang ginawa po mga kaibigan, no, na gusto po nila na masira talaga itong mga Duterte. Kung natandaan po ninyo, may nangyari po na isang traffic, no, na hindi po nakadaan ang mga sasakyan sa isang lugar dahil nga ay sabi dadaan daw si Vice President Sara Duterte. Samantalang si Vice President Sara Duterte sa mga araw na yon at sa mga oras na yon ay nandoon po sa Mindanao, mga kaibigan. So, sino ba ang utak ng nangyayari pong pagta-traffic doon, di ba? So, mayroon pong nasa likod talaga na nais na itong si Vice President Sara Duterte ay gusto po nila talaga na hanggat maaga ay maipabagsak na po nila, mga kaibigan. Pero yun po ay pagkakamali po nila. Dahil alam po naman natin, dati si Pangulong Tatay, no, Duterte ay tumakbo po siya na wala po siyang mga kaalyado na mga politiko. Diba? Wala po siyang mga kaalyado, tumakbo po siya. Pero dahil nga sa nakita po ng taong bayan na kung paano po itong si Pangulong Duterte kasinsiro doon po sa kanyang mga sinasabi at meron naman pong nakikita doon po mismo sa kanya pong lugar sa Davao City, di ba mga kaibigan? Kaya ay talagang ang mga suporta po ng taong bayan ay nandoon talaga kay President Duterte. So hanggang ngayon po mga kaibigan, patuloy pa rin po na itong mga kababayan natin na sumusuporta kay President Duterte ay andyan pa rin po mga kaibigan. At kung meron po sigurong mga umalis at hindi na mas sumusuporta, pero meron at meron pa po mga kaibigan. Hindi pa po yan nila basta-basta na mailampaso itong mga Duterte dahil makikita po natin yan kung darating na po ang eleksyon. Pero sabi ko nga ay malayo pa po. Pero yun nga ang ating pinagtaka na ang aga-aga pa po ay talagang gumagawa na po sila ng paraan para po na ay maipabagsak po nila ito po mga Duterte. Which is ay para sa akin po mga kaibigan, kung titingnan po natin ang suporta ng taong bayan ay hindi po nila basta-basta mapabagsak itong mga Duterte dahil nga sa talagang marami po ang bumilib, no, kay President Duterte dati no nga siya po ang namahala sa atin pong bansa, no. Kahit nga sa ibang bansa ay talagang marami pa rin po ang mga nagsasabi na magaling na presidente si Pangulong Duterte. Kahit nga dito sa bansa kung nasaan po ako mga kaibigan, talagang mga tao po dito pagka presidente ng Pilipinas ang pag-uusapan ay isa lang po ang kanilang sinasabi
kung hindi ay bilib na bilib po sila kay Tatay Digong, mga kaibigan. So doon po natin makikita, no, mismo sa mga ibang lahi ay marami po ang bumilib kay Tatay Digong. Kaya ito po ang kanila pong pinangambahan, mga kaibigan, dahil nga sa kanilang mga political ambition na baka mangyari na itong si Inday Sara tatakbo po pagka-presidente, at ito naman pong si Tambaroslos ay plano din po na tatakbo, no, na pagka-presidente sa darating po na 2028. So hangga't maaga po ay kung kaya po nilang pigilan, no, na maipabagsak po nila itong Duterte, ay gagawin po nila yan. So ito na po ang kanilang plano na papasukin nga itong ICC, dahil nga ang kaso o yung pag-iimbestiga sa war on drugs ni Pangulong Duterte ay gusto nila na ang ICC po ang mag-iimbestiga. At meron din pong paiimbestigahan sa kay BP Sara, yung pong mayor pa lang po siya sa Davao City, mga kaibigan. So yun po ang plano nila, mga kaibigan. Kaya ay klarong-klaro na po dito na ito po ay hindi po para po sa hustisya sa ating mga kababayan na kanilang sinasabi na mga naging biktima po sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte, kung hindi ito po ay dahil sa politika, mga kaibigan. Yun po ang madali pong salita dyan. Wala pong iba na kanila pong ninais dito kung bakit po ay gumawa po sila ng resolusyon na yan para po itong ICC ay pumasok at mag-iimbestiga dun po sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. So yun lang po talaga, dahil po sa politika, mga kaibigan. Gusto po nila talaga na maipabagsak itong si Pangulong Duterte, at siyempre itong si Vice President Sara Duterte. So yun ang masaklap sa ating bansa, mga kaibigan, dahil pagka makikita po nitong ibang mga politiko na talagang itong politiko na ito ay mahirap po talunin, ay gagawa na po sila ng mga paraan para po ay pabagsakin ka. So para sa akin po ay mali po yan na mga plano nila, dahil ay makikita po naman ng taong bayan yan, mga kaibigan, diba? At hindi na po katulad dati na ang ating mapanood na balita ay sa mga telebisyon lamang. Ngayon po marami na po tayong makikita po na balita kahit sa internet, kahit nandoon ka po sa bundok, basta mayroon pong internet ay makapanood ka na po ng balita. Gamit mo lang ang iyong cellphone, di ba? So talagang wala na pong maitatago pa ngayon sa taong bayan, kung hindi ay lahat po alam na kung ano po ang mga kaganapan sa ating pong bansa. So hindi na po nila pwede na gawin yung katulad po dati, no, na yung ibalita ay yung lamang pong mga magandang nangyayari, pero yung mga nangyayari po na hindi maganda ay hindi na po nila ipalabas. Sa ngayon po ay lahat po, no, ng kanilang gagawin ay talagang aabot po yan sa taong bayan at malalaman po yan, mga kaibigan. So yun lang po, no, ang akin pong nasisilip dito. Ito po ay ginawa po nila dahil sa politika po ito. Hindi po para sa hustisya ng sinasabing mga biktima doon pong war on drugs, dahil po, mga kaibigan, ito po, no, itong hustisya po ang ating pag-uusapan. Mayroon na pong isang tao na kanila pong sinasabi na siya po ang utak sa mga ginagawa po na mga patayan diyan po sa Negros Oriental. Ito ngang si Arnie Chibes, at kanila na pong dineklaran na isang teroristang grupo. Pero nasaan po ngayon? Andyan po sa bansang Timor-Leste, at masaya po siyang naninirahan doon, mga kaibigan. Hindi naman po siya nagtatago doon sa bansang Timor-Leste, dahil kung nagtatago po siya, hindi po yun lalabas. Nung pumunta nga doon si
dati Senador Manny Pacquiao, mga kaibigan, di ba? So free na free po siya doon, kahit saan po siya magpunta, doon po sa bansang Timor-Leste. O, di ba? So kung hustisya po ang pag-uusapan natin, dapat ay inabol na po nila yun pong si Arnie Tevez na tinuturo utak doon po sa mga nangyayaring patay sa Negros. So nasa inyo po mga kaibigan kung ano po inyong masasabi at see you po sa next video ko. Maraming salamat po at pakilike po ating video kung nagustuhan po ninyo. God bless all of us.